the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. So this is the day. So accept what has given to us ng Panginoong Diyos. Pangatlong sinabi ni Pablo sa atin, pangatlong paalala niya sa atin, pursue the future. Diba? Magtumulin tayo hanggang sa wakas ng sabi niya. Kaya nga kung sa verse 16, verse 14, sorry. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang nagtawag ng Diyos na anak kay Kristo Jesus. Sabi niya, ito yung suggestion ng Bible sa atin. Ang purpose natin, purpose ng bawat isa sa atin, is to stretch forth. Gumawa tayo. Gawin natin yung ating mga ginagawa kahit kung bata pa tayo. Sabi niya, when I retired, I really retired and bowed out of everything. So wag sana noon dumating yung panahon na kapag nag-retire na tayo sa trabaho natin, lalo na sa mga kabataan, nag-retire na rin tayo sa buhay. May mga ganong tao, di ba? Kapag nagpahinga na sila, pahinga na talaga. Hindi na sila gumagawa. Pero tandaan po natin, ano po, isa sa mga pinakakilala at pinakadakilang tao sa banal na kasulatan ay yung may mga edad na. Ilang taon si Moses nung ginamit siya ng Panginoong Diyos para sa isang dakilang gawain? 80 taon na po siya. Ilang taon si Caleb noong kanyang tinalo ang mga Amalekita doon sa bundok? Siya po ay 85 years old na. Diba? Natalo niya pa yung mga Amalekita. Sa 14th chapter po ng Book of Joshua. So, makikita po natin, sabi nga, bagamat sinasabi ng karamihan ng mga kabataan, kapag nagkaedad na ako ng ganito, 40 na ako, 60 na ako, saka ako lang i-dedicate yung panahon ko para sa Panginoong Diyos. Huwag sanang ganun mga kapatid po. Pero alam natin, merong isang world record, pinakakilalang basketball player. Nakagawa siya ng 2,550 free throws. Tanong niyo kung anong edad niya, siya ay 79 years old po. Pinakakilalang basketball player, 2,550 free throws. Hindi po siya nagmintis maski isa. Tuloy-tuloy niyang ginawa yun. So, set a record. So, ang bawat isa sa atin, katulad nga ng specification, verse 16, sabi niya, lamang ay magsilakad tayo ayon, o gayon din ayos na ating inabot na. At sa verse 17, sabi niya, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo, ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Sabi niya, bagamat ako ay nasa matandang edad na, sabi niya, nararamdaman pa rin ako kung ano ang ginagawa kong paglakad kasama ng Panginoong Diyos. Sabi niya sa 18 and 19, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo at ngayon sinasabi ko nga sa inyo muli na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. At sa verse 19 sabi niya na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol lamang sa lupa. Katulad nga ng madalas na sinasabi ng banal na kasulatan, ano po, na sino mang umiibig sa kanyang buhay ay mawawala ito sa kanya. Ngunit ang sino man na hindi nagmamahal sa kanyang buhay, ipagkakaloob ito sa kanya. Sa verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay naghihintay o hinihintay naman natin ang tagapagligtas ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbabago ng ating katawan, ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan niyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay na nasa kanya. So, sabi niya, ang ating pagiging mamamayan ay nasa langit. Itong katawan na ito na mayroong kahinaan, itong katawan na ito na tumatanda, itong katawan na ito na nagkakasakit, papalitan ng Panginoong Diyos ng isang katawan na mayroong kaluwalhatian. Kaluwalhatian na tulad ng ating sa Panginoong Jesus. Mayroong isang kilalang missionary patungong China. Siya ay si Jack Benson. Siya ay kinuha o kinidnap ng mga bandits at ninakaw yung kanyang mga ari-arian. Tapos ang sabi sa kanya ng isang bandit o ng isang bandido, tinutukan siya ng baril sa kanyang ulo at sinabi, yumuko ka o lumuhod ka. At sabi nung bandido, papatayin na kita sa oras na ito. So ang ginawa ni Benson, yun nga, lumuhod siya.
at nanatili sa kanyang composure. Hindi siya natakot, hindi siya kinabahan. Ang tanong sa kanya ng bandido, hindi ka ba natatakot? At babarilin na kita. Ang sabi ng lalaki, hindi ako natatakot sa kung ano man. Kaya pagkatapos niyang sinabi yun, binaril siya ng bandido. So, sa pagkakataong ito, ganun din ang tanong sa bawat isa sa atin, sa bawat Kristiyano nga rin ito. Katulad ng sinulat ni E.H. Hamilton, isang kilalang missionary. Ito ang kanyang mga sinulat. After of what? Afraid of what? Afraid to feel the Spirit? Glad or released to pass from pain to perfect peace? The strife and the strife of life to ease? Afraid of that. Tayo ba ay may mga kinakatakutan, mga kapatid? Tayo ba ay natatakot sa kamatayan? Tayo ba ay natatakot na dumating yung panahon na tayo ay manghina? Tayo ay tumanda? Natatakot ba tayo sabihin na kung anong edad na natin? O ilang taon na tayo namamalagi sa mundong ito? Naalala ko tuloy yung si Lolo nung nabubuhay pa siya. Lagi niya sinasabi nung namatay si Lola ay, kunin niyo na ako, isama niyo na ako diyan. Kapag nagbabantay kami ni Isa, minsan natatakot kami kasi yung mga patay na tao na yung tinatawag niya. Tapos sabi niya, isama niyo na ako. Pero, ang tagal pa rin ng panahon na nanatili siya sa mundong ito. Tama nga yung banal na kasulatan, sa sino mang taong hindi natatakot sa kamatayan, ipagkakaloob sa kanya yung buhay ng Panginoong Diyos. Kaya kung tayo, natatakot tayo na dumating sa atin yung pagtanda, kumulubot yung ating mga mukha, magkaroon tayo ng mga iba't ibang guhit, at ganun din ay manghina yung ating kasukasuhan, yung ating mga buto, at kung ano man ang dumating sa atin ng mga sakit. Kung tayo ay natatakot sa bagay na ito, sabi nga, ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Pero kung hindi, ay pagkakaloob niya sa atin yung buhay na walang hanggan. So, katulad ng sinasabi ng Biblia, ang pinaka-perfectong pag-ibig ay pinagkaloob na sa atin. Ang pinaka-perfectong pag-ibig ay siyang nag-aalis ng takot. At pinaalala sa atin na mahal tayo ng Panginoong Diyos. At kung tayo ay mag-respond sa kanyang pag-ibig, ay ipagkaloob din natin sa kanya yung pag-ibig na nagmumula sa atin. Iaalis niya sa atin yung takot, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. At tayo ay matutuwa sa mga bawat araw o magagalak sa mga bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. So sa pagkakataon pong ito mga kapatid, muli paalala po natin sa bawat isa, anumang edad tayo, anumang dinaranas natin sa buhay, anumang estado ng ating pamumuhay sa pagkakataon ito. Sana nga po, let us stretch out our hands, patuloy po natin exercise yung ating mga muscles sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. So una, kalimutan natin ang nakalipas, mabuhay tayo sa kasalukuyan, at asamin natin yung hinaharap, ang buhay na walang hanggan. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat.